Nagbabalik ang unang balita, mga igang tinanggal ng public storm warning signal sa lalawigan ng Cagayan. Para sa lagay ng panahon sa Cagayan, may live report si Micaela Papa. Micaela! Igan, bagaman bahagyang makulimlim ang kalangitan, wala namang pag-ulan o malakas na ihip ng hangin ngayon dito sa Apari. Katunayan na wala na ngang public storm warning signal sa buong lalawigan ng Cagayan. Ayon kasi sa Pag-asa, kasalukuyang nasa 570 kilometers east of Apari ang bagyong Falcon. Malayo sa lupa, kaya naman kahit may bilis ng hangin ng bagyo na 85 kilometers per hour sa gitna, hanggang 3 meters per second lang daw ang hangin na mararamdaman dito sa Apari. Kagabi, nakadanas ng katamtamang pag-ulan at ihip ng hangin dito na mabilis ding natapos. Ayon sa Pag-asa, epekto lang ito ng kalat-kalat na rain cloud sa outer band ng bagyong Falcon. At dahil tuluyan na ang palayo ng lalawigan ng bagyo, asahan na lang daw ang pabugso-bugso na katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dito sa Apari mamayang hapon. Yan muna ang latest mula sa Apari. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Nagulat po live mula sa Cagayan. Naka-alerto na ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan para tiyaking hindi makakapasok sa Pilipinas ang scarlet fever. Sa Hong Kong, 2 bata na ang namatay habang halos 500 iba pa ang tinamaan ng scarlet fever. Narito ang report ni Cara David. Mataas na lagnat, pantal sa buong katawan, namamagang lalamunan at namumulang dila o strawberry tongue. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng scarlet fever. Scarlet tinawag ang sakit dahil sa labis na pamumulang dulot nito. Nakukuha ang scarlet fever sa pamamagitan ng droplet transmission. Ibig sabihin, kumakalat ito dahil sa pagbahing at pag-ubo ng taong may sakit. Ayon sa mga otoridad, may outbreak ng scarlet fever sa China at Hong Kong. Sa Hong Kong pa nga, 2 bata ang namatay sanhi nito at aabot na sa 494 ang kaso. Karaniwang mga bata edad 5 to 15 years old ang tinatamaan ng scarlet fever. Pero ayon sa ating Bureau of Quarantine, hindi pa umaabot sa Pilipinas ang scarlet fever outbreak. At hindi rin daw ito dapat katakutan dahil madali naman daw itong gamutin basta naagapan. Treatable ang scarlet fever. Antibiotics lang. Meron kasi parang nagiging malignant form ng scarlet fever na nauwi ng komplikasyon sa ibang organs ng katawan. So yun, doon nagkakaroon na ng fatal cases. Kapag hindi naagapan at hindi nagamot. patuloy naman ang pagbabantay ng Bureau of Quarantine sa mga paliparan lalo na sa mga flights galing ng Hong Kong at China. Araw-araw, 14 na flights ang dumarating sa bansa galing Hong Kong. Tulad noong kasagsagan ng SARS at AH1N1, may thermal scanning pa rin sa mga airport para makita ang mga pasaherong may lagnat. Wala pa tayong kasong natatala hanggang sa ngayon. Kung tatanungin naman yung travel advisory, wala tayong, ang masasabi lang na wala pang dapat ipangamba. Pinapayuhan ng lahat ng nanggaling ng China at Hong Kong na obserbahan ng sarili kung lalagnatin at magkaka-rashes at sore throat, kumonsulta agad sa doktor. Para sa unang balita, Cara David reporting. At kaunay po ng balitang yan, makakasama natin live dito sa studio si Health Assistant Secretary Eric Tayag. Asek Tayag, good morning po. Good morning, Rhea. Again, Asek, paano po ba nakukuha itong scarlet fever? Ang scarlet fever is ang bacterial disease, Rhea, airborne, droplet o direct contact sa mga secretions sa isang pasyenteng meron ng scarlet fever. Dahil nakakahawa yan, sa loob ng 2 hanggang 5 araw ay pwede rin pong magkaroon na rin ng sintomas yung mga nahawa. So, Doc Tayag, yung transmission nito, ubo o kaya yung pagbahin? Sipon, o sa pag-aalaga, kaya mahalagang paghuhugas talaga ng kamay sapagkat yan po ay maaaring maihawa sa iba. Gaano po kadelikado? Lalo na sa Hong Kong, 2 na po ang namamatay na bata. 2 yung namatay sa Hong Kong. Nagbigay ng update yung Hong Kong, umabot na sa 526 ang kaso nila doon. Bagamat na may gamot tayo rito, antibiotics, minomonitor natin yan kasi may nireport sila na resistant strains doon sa 2 batang namatay. Subalit may mga antibiotic tayo magagamit, Rhea, at sa loob lamang ng 4 hanggang 5 araw, ay yung pamumula po ay mawawala na rin po yun at magkakaroon po ng pagbabalat. Medyo makati-kati, parang buhangin, parang sandpapery texture kasi yun parang buhangin po pag sinalat nyo po yun. Yung rashes, at yung rashes na sinasabi natin. So manatili sa bahay. Ang apila namin, Rhea, sa mga pediatricians ay i-report sa DOH para maimbestigahan po natin yan.
At kung magkaroon ng pagkakataon, pwede hong mag-throat swab culture para makumpirma po natin. Walang travel restrictions po sa paglabas o pagpasok ng mga pasahero po sa ating bansa. Doc, pero mas matindi yung strain ng scarlet fever ngayon kumpara nung dati? Hindi naman, sapagkat na ngayon marami pa rin bata nagkakaroon ng streptococcal pharyngitis. Karaniwan ng scarlet fever, sakit sa bata yan, wala pang 10 taong gulang. Halos hindi natin makita yan sa mga batang wala pang 2 taong gulang. May protection kasi sila sa kanilang mga ina. At mga bata nagkakasakit nga ay maaaring makahawa sa ibang bata. Kaya nga sa Hong Kong, pinag-aaralan nila kung magpapasara muna sila ng mga eskwela. Aha. Pero Doc, para po sa mga magulang natin, no, paano naiiba itong scarlet fever, let's say, sa ordinaryong lagnat lamang? Ano yung mga signs na kailangang hanapin nila? Mataas po yung lagnat, 38 degrees pataas, at kung magkakaroon po ng pantal within the day na lumabas po yung lagnat, at pulang-pula po yan, parang na-sunburn, makati-kati, parang papel-didiha po yung texture. Magpatingin na po kayo sa doktor bago kayo uminom na antibiotics sapagkat kailangan makita po ng doktor yan. Marami kasing kamukhang sakit yan sa ating bansa, Rhea. But it can be deadly, Doc, kung It mapapabayaan. can be deadly kasi pwede magkaroon ng komplikasyon sa atay, sa bato, sa puso. At maaaring kumalat yung infeksyon, magkaroon ng sepsis katulad ng mga naranasan ng mga namatay sa Hong Kong. Pag meron hong na-diagnose na may scarlet fever, ano ho ang dapat gawin? Kailangan ho ba naka-quarantine yung bata? Kailangan na i-isolate yan, nasa ospital, bibigyan na antibiotics, o kung hindi naman malala ang sitwasyon, sa loob po ng bahay under the supervision po ng doktor. At mapagkakamalan nyo rin po yung bulutong tubig. At kaya wag ho kayong mag-aatubiling wag magpatingin po sa doktor. Alright, Doc, yung mga diseases naman natin ngayong panahon ng tag-ulan, leptospirosis, dengue, kamusta na ho ang monitoring natin? Minomonitor po natin yan, lalo na ang dengue, leptospirosis, sa mga lugar na mayroong pagbaha, sa loob po ng 2 linggo, maaaring magkaroon ng mga kaso niyan. Karaniwan, mga kalalakihan nagkakaroon ng leptospirosis. Ingat po sa pagtatampisaw sa baha, lalo na sa mga lugar na tambak ang basura at may mga daga po na maaaring magkontamina sa mga tubig baha. Suot ho ng pantalon o bota o kaya magtulay para makaiwas sa baha. Kung hindi naman po ay maghugas kaagad, ingatan po walang sugat yung mga binti, paa para makapag-ingat po. At kung meron pong paglalagnat, pananakit ng kasukasuan, nagkulay siya yung ihi, magpatingin po kaagad, baka kasi po maging komplikado po ang leptospirosis. Alright, Dr. Tayag, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Magandang umaga rin, Rhea. Dr. Eric Tayag, Assistant Secretary ng Department of Health. Kapapasok lang po na balita, suspendido na rin po ang klase sa preschool, elementary at high school sa lalawigan ng Bulacan, Angono, Rizal, Rosario, Bacoor at Dasmariñas sa Cavite, sa Santa Cruz, Laguna. Batay po sa anunsyo ng DepEd. Sa pagpapatuloy ng official visit niya sa South Africa, US First Lady Michelle Obama nakipaglaro ng soccer sa mga bata sa Cape Town. Game na nakisaya sa mga bata si Michelle sa Cape Town Stadium. Hinikayat ng unang ginang ang mga bata na alagaan ang kanilang mga sarili para mapanatiling malusog ang kanilang katawan at isipan. Bumisita rin si Michelle sa University of Cape Town. Sa kanyang talumpati, sinabi ng US First Lady na dapat tularan ng mga estudyante si former South African President Nelson Mandela kaugnay sa pagnanais nitong tumulong sa kapwa. Update tayo sa lagay ng trapiko. Narito si Laban Jover. Love. Maraming salamat, Igan. Mga kapuso, ito po ang daloy ng trapiko ngayong umuulan na araw ng Biyernes. Unahin na po muna natin ang kahabaan po ng A. Bonifacio Avenue via GMA Traffic System. Masisili po natin ngayon ang magkabilang lane. Pareho pa naman pong maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Wala pa naman hong problema ito magkabilang lane ng A. Bonifacio. Sa may kahabaan naman po ng EDSA Kamuning Flyover, makikita ho natin ngayon ito pong kaliwang bahagi patungo po ng norte na napakaayos pa rin. At yung kanang bahagi naman po patungo po naman po ng Makati, kakikitaan pa naman ho ng medyo nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa may unahang bahagi. Yung pababa na po ng EDSA Cubao.
Ang kahabaan naman po ng yan po ay ang C5 Taguig. Mga kapuso, kahigitaan pa naman ho ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko ang magkabilang lane. At yung kahabaan naman po ng Ortigas Avenue. Yan, makikita ho natin yung kanang bahagi po patungo po ng Pasig area ay nagkakaroon na po ng pagpila sa mga oras na ito. Okay, rerouting ho tayo sa lahat ng sasakyan, buses, trucks na magmumula sa Ortigas Avenue at northern part ng Santolan. Santolan Road papunta po ng Maynila. Take Granada Street, Quezon City westbound, left to Aurora Boulevard, patungo po sa inyong destinasyon. Sa lahat naman po ng mga sasakyan, buses, trucks na nagmumula sa Manila via Ramon Magsaysay Boulevard, excuse me, papuntang Ortigas Avenue, diretso lang po ang northbound to Aurora Boulevard, right po sa Gilmore Street, diretso po ng Granada Street, diretso din po ng Ortigas Avenue, patungo po yun sa inyong destinasyon. Yan po ay sa kadahilan ng magkakaroon po ng piyesta ng San Juan at ang ilang mga kakalsadahan ay magkakaroon po ng mga pagsasara. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po yung nag-isang Reyna ng Kalsada, Laban Nuever. Balik po tayo dyan sa studio. Maraming salamat, Lab. Oras na para sa unang chika. Darito na si Luan D. Luan. Thanks, Egan. Singer-actress na si Geneva Cruz itinanghal na Philippines' sexiest vegetarian. Siya kasi ang nanguna sa online poll ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Nominees din para sa sexiest vegetarian ng other celebrities like Yasmin Curdy, Chinchin Gutierrez, Alicia Mayer, at Raymond Bagaching. 15 years old daw si Geneva nang magsimula siyang maging vegetarian. Bukas po mga kapuso ay gugunitain na natin ang second death anniversary ng King of Pop na si Michael Jackson. Bagamat 2 years na ang nakalilipas mula nang siya'y pumanaw, nananatili pa ring buhay. Hanggang ngayon ang kanyang alaala. Ang rise and fame ni MJ and highs and lows niya ay kanyang career dito po sa report na ito. Sa Jackson 5 nagsimula ang road to stardom ni Michael Joseph Jackson. 5 taong gulang pa lamang siya noon nang sumabak na sa pag-awit kasama ang mga kapatid niyang sina Jackie, Tito, Jermaine at Marlon. Ilan sa mga sumikat na kanta ng Jackson 5 ay ang Got to Be There at I'll Be There. Kinalaunan, nag-solo flight na sa kanyang music career si Michael. Late 1970s nang inilunsad ni Michael ang kanyang first solo album na Off the Wall. Mabilis na naging chart topper ang kanta niyang Don't Stop Till You Get Enough. Taong 1982 nang inilabas ang isa sa pinaka-phenomenal albums ng tinaguriang King of Pop, ang Thriller na tinaguriang largest selling album of all time. At mula sa Thriller, sunod-sunod na ang pagpatok ng kanyang musika. Nariyan ang Beat It, Billie Jean at Bad. Kasabay nito ang pagsikat din ng mga kantang may malalim na mensahe ng pagkakaisa, ang We Are the World at Heal the World. Pero kasabay ng kanyang kasikatan ay ang pagputok ng kabi-kabilang kontrobersya mula sa pagbabago ng kanyang anyo, sa kanyang kaso ng pangmomolestya, mga kinasangkotang relasyon at hiwalayan, at hanggang sa problema niya sa pera, unti-unting naging palaiwas sa mata ng publiko si Michael. Kaya naman ang mapabalita ang kanyang pagbabalik sa concert scene noong 2009, muling nagkakulay ang mundo ng kanyang fans, pero hindi na nga nakabalik ang King of Pop. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Meron pa akong chika mamaya, kaya dyan lang kayo. At ang hirit namin mamaya, 2 lalaki patay sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Bataan. At ang latest sa evacuation ng mga apektadong residente sa Marikina.